Ang pinatuparan ng pagiging Mesiyas o Kristo ay si Jesus na ipinanganak ni Maria sa Bethlehem noong taong 6 na BC. Kailan pa ba pinalukalan ng ating dakilang Diyos ang itatanging anak ng tao na magiging Mesiyas o Kristo? Pakinggan po ninyo mga kapatid, mga kaibigan, dito sa sulat ni Apostol Pedro. Sa uno, ang talata ay 20. Ganito po ang mababasa natin. Na nakilala nga ng una, bago itinatag ang sanglibutan. Ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Kung ganon, bago malikalo pa, ang mga tao, may plano na ang Diyos o panukala tungkol sa magiging Kristo. Ano ang panukala ng Ama tungkol sa pagiging Kristo? Ito po ay patutunayan sa atin ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Hebreo sa 1, ang talata po ay 3. Ito po ang nasusulat. Palibatay sa isilan ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkariyos. Malinaw, tumutukoy, ito walang iba kung hindi sa Panginoong Kristo. Tama po ba? Tama po kapatid. Uy, tuloy ang basa. At umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Ayon sa binasa mo, kapatid, matapos makapanggaling sa lupa o inandog ng Kristo ang kanyang sariling buhay, ano ang nangyari? Ayon po sa binasa natin, kapatid, kay Apostol Pablo, doon pa lamang po lumuklok sa kanan ng Ama. Tama. Kaya kahit si Soriano, kahit ang mga Sabadista o mga saksi ni Jehovah, walang mababasa sa lumang tipan na dati pang may nakaupo sa kanang luklukan ng Ama. Kung ganon, ang layunin pala ng ating Ama sa Panginoong Kristo ay tumupo sa kanyang kanang luklukan pagkagaling sa lupa o pagkatapos na ihandog ang kanyang buhay. Tuloy mo basa kapatid sa talatang 13. At ito ang nasusulat. Ngunit kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, lumuklok ka sa aking kanan, hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawing kong suntungan ng iyong mga paa. Napakalaking karangalan. Hindi ba kapatid ang makaupo sa kanang luklukan ng Ama sa langit? At yan ang nakamit ng ating Panginoong Kristo Jesus. Aba, parang artista. Sa artista nga lang po, pag nakita ng ibang tao, halimbawa sa mall, panay-panay pa selfie nila habang nakatabi sa artista. Kung hindi man magpapapicture kasama ang artista at ipinagmamalaki sa Facebook, proud na proud, yung makatabi o poping pa ka sa kanan ng Ama, ang Kristo, napakalaking karangalan po yan. At yan po ang ibinigay na karangalan sa ating Panginoong Hesus Kristo. Napakaganda ng halimbawa mo, kapatid. Ano pa yung karangalang iniukol ng Ama sa ating Panginoong Kristo Jesus? Okay? Patutunayan po yan ulit ni Apostol Pablo. Ito po sa sulat niya sa Hebreo 1, talatang 5 hanggang 6. Ganito po mababasa. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon, at muli ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Kapatid, walang anghel ang sinabihan ng Ama niyan. Maging ang ibang tao,
Na ano ang sabi ng Ama? Ikaw ay aking anak. Ikaw, aking ipinanganak ngayon. Tuloy mo ba sa kapatid? Tuloy. At muli nang dinadala niya ang panganay sa katauhan at sinasabi at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Bukod pala sa bugtong na anak, ang karangalan at panukalan ng Ama sa pagiging Kristo ay sambahin lahat ng anghel. Napakalaking karangalan. Ngayon, ay alamin naman natin na bago palikhain ang sanlibutan o ang lahat ng bagay, may panukala na ang Diyos na isang tao ang kanyang pauupuin sa kanyang kanang luklukan upang maging isang bugtong na anak at nakatakdang maging Kristo. Kung isang tao ang nakatakdang maging Kristo sa pasimula, kapatid, sa kalipunan ng mga tao na nilalang ng Diyos, kanino lahi magmumula ang Kristo? Mabuti pa, tiyakin natin kapatid. Tiniyak po ng Diyos mismo na ito ay mababasa natin sa aklat ng Deuteronomio 18, talatang 15, 17 hanggang 18. Ganito po ang mababasa. Palilitawin ko sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta sa gitna mo, sa iyong mga kapatid na gaya ko. Sa kanya kayo makikinig. Sa talatang 7, at sinabi ng Panginoon sa akin, mabuti ang kanilang pagkasabi ng kanyang salitain. Anong langit po ang kausap niyan, kapatid? Lahing Israel po. Kung ganun, mula sa lahing Israel, ang palilitawin ng Diyos na isang propeta. Dahil ang banggit ay palilitawin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta sa gitna mo. Sa iyong mga kapatid. Tuloy mo ang basa, kapatid. Sa talatang 18, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. At aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. At kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Wala rin duda. Ito na nga ang mula tungkol sa ang lahi ng mga tao magmumula ang Kristo. Walang iba. Sa lahing Israel. Paano nga ba pinatutunayan ng Biblia ang pagmumula ng Kristo ay mula sa lahing Israel? Balikan natin ang hula, kapatid, at yan ay mababasa natin sa Henesis 22, talatang 16 at 18. Na ganito ang sinasabi. Sa aking sarili ay sumumpa ako, anang Panginoon. Sapagkat ginawa mo ito, at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong buktong na anak. Dito sa binasa mo, kapatid, sino ang nagsasalita? Siyempre, ang Diyos mismo. Sino naman ang kausap? Walang iba, kundi si Abraham, ang kanyang kaibigan. Tama. Di kapatid, tuloy mo basa. Sa 17, na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi, na gaya ng mga bituin sa langit, at gaya ng mga buhangin sa baybay ng dagat. At kakamtin ng iyong binhi ang pintuong bayan ng kanyang mga kaaway, at pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Tiniyak mismo ng Diyos, kapatid. Kay Abraham, magmumula ang binhi. Ano ang katunayan na ang binhi na tinutukoy ay ang Kristo? Patutunayan po yan ni Apostol Pablo na ang binhi na magmumula kay Abraham ay ang Kristo. Pakinggan po ninyo ang sulat ni Apostol Pablo sa Galatia 3, talatang 16. Ito po ang nasusulat.
Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Ang ipinangako palang binhi kay Abraham, ayon kay Apostol Pablo, ay iisa lamang, hindi marami. At ito, walang iba, kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Paano pa ito pinatunayan ni Apostol Pablo? Muli ay patutunayan ni Apostol Pablo sa sulat niya sa Roma 9 sa talatang 5. Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman siya nawa. Napakalinaw naman, kapatid. Lalo na kung itataas mo sa talatang 4 ang basa, na tinutukoy diyan ni Apostol Pablo na pagmumula ng binhi ay sa lahing Israel. At ang Israel ay nagmula kay Abraham. Si Apostol Pablo ang nagpapatunay. Paano naman si Apostol Pedro? Paano niya pinatunayan na sa lahing Israel na magmumula ang Kristo? Buong tapang na pinatunayan ni Apostol Pedro sa kanyang mga kalahing Israelita, at ito ay mababasa sa Gawa 3, talatang 22 hanggang 23. Ito po ang nasusulat. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoon Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya, at mangyayari ng bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Nagkakaisa yung dalawang apostol, si Pablo at si Pedro, na ang Jesus na pinatay ay ang panukala ng Diyos na magiging Kristo, na uupo sa kanan ng Ama, isang bugtong na anak na magmumula sa lahing Israel. Paano naman isasagawa ng ating Diyos ang kanyang pinanukala? Ganito po ang mababasa sa hula sa Isaiah 7, talatang 14. Kung sa paanong paraan, isasagawa ng ating Diyos ang kanyang panukala. Pakinggan po ninyo. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, ang isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Kung ganun kapatid, sa pamamagitan ng dalaga at manganganak ng isang lalaki, ang paraan upang matupad ang panukala ng ating Diyos. E sino naman ang pinatuparan ng hula? Mabuti pa, ibasahin natin sa aklat ng mga ebanghilista, si Mateo 1, talatang 18 hanggang 23. Ang pagkapanganak nga kay Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama, ay nasupuan siyang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nangangahulugan, dalaga pa si Maria. Dalaga. Hindi pa sila nagsasama bilang mag-asawa. Tuloy mong basa sa 19. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay lalaking matuwid, at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. 20. Datapot samantalang pinag-iisip nito, datong sa anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba na tanggapin si Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. 21. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang
ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito, ang dalagi magdadalang tao at manganganak na isang lalaki. Walang duda, si Maria ang kinatuparan ng hula upang maisakatuparan ang panukala ng Diyos. Paano pinatunayan ni Jesus ang nakatakdang magiging Kristo? Basahin po natin sa Lucas, sa 2, talatang 11. Ang nagsasalita po rito ay ang anghel. Ito ang banggit. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bahay ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ng Panginoon. Ang ipinanganak ni Maria. Napakalinaw. Ang ipinanganak ni Maria ayon sa patunay ng isang anghel ay isang tagapagligtas at Kristo. Natural, nakatakdang maging tagapagligtas at maging Kristo. Sino pa ang nagpatotoo na ang sanggol na si Jesus na ang nakatakdang maging Kristo? Basahin po natin, kapatid, sa aklat ni Lucas 2, ang talata ay 25. At narito, may isang lalaki sa Jerusalem na nagngangalang Simeon. At ang lalaking ito ay matuwid at masipag sa kabanalan na nag-aantay ng kaaliwan ng Israel at sumasa kanya ang Espiritu Santo. Tuloy natin, kapatid. At ipinahayag sa kanya ng Espiritu na di niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. At siya'y napa sa templo ng sa Espiritu at nang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus ng kanyang mga magulang upang sa kanya'y magawa nila ang nauukol alinsunod sa kaugalian ng kautusan. Ay tinanggap nga niya siya sa kanyang mga bisig at pinuri ang Diyos na nagsasabi. May isang lalaki na ang pangalan ay ano, kapatid? Simeon. Simeon. Na ayon sa udyok ng Espiritu Santo, ang sabi, hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang nakatakdang magiging Kristo. Kaya noong makita ni Simeon sa templo, ang sanggol na si Jesus, dala-dala ni Maria at ni Jose, ano ang sinabi ni Simeon? Pakinggan po natin. Ngayon, papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin ayon sa iyong salita sa kapayapaan. Bakit? Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagdiligtas na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao. Isang ilaw upang ipahayag sa mga hintil ang mga kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. At ang kanyang ama at ang kanyang ina ay nagsisipang gilala sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kanya. Ano pa? At sila'y pinagpala ni Simeon at sinabi sa kanyang inang si Maria, narito, ito ay itinilaga sa ikararapa at sa ikatitindig ng marami sa Israel. At pinakatandang tudlaan ng pagsalangsang. Oo, at paglalagpasan ng isang taba ang iyong sariling kaluluwa upang mangahayag ang mga pag-iisip ng maraming tao. Palibasa nga, alam ni Simeon ang hula sa nakatakdang mangyayari sa Jesus kung paano bubugbugin. Pero, bakit kaya sinabi ni Simeon, itinalaga sa ikararapa? Nangangahulugang mamamatay. Nakatakda nga bang mamatay ang Kristo? Oo. O itong si Jesus? Oo, kapatid. At ito ay hula pa noong paman ni Prophet Isaiah sa 53, talatang 2 hanggang 12. Ganito ang nakusulat. Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya
na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man. At pagka ating minabasdan, siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa Kanya. And Ano pa, kapatid? siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan ay bihasa sa karamdaman. Gaya ng isa na pinagkublihan ng kanyang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin pinahalagahan siya. Talatang 4. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ng ating mga kapanglawan. Gayumay ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Talatang 5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalagtang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Talatang 6. Tayong lahat ay gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo, bawat isa sa kanyang sariling daan. At ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Talatang 7. Siya'y napighati, gayunman ng siya'y dinalamhati, ay hindi nagbuka ng kanyang bibig, gaya ng kordero na dinadala sa patayan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya, ay pipi, gayumay hindi niya binuka ang kanyang bibig. Talatang 8. Sa pamamagitan ng kapigatian at kahatulan ay dinila siya, at tungkol sa kanyang lahi, sino sa kanila ang gumugunita na siya nahiwalay sa lupain ng buhay? Dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya. Talatang 9. At ginawa nila ang kanilang libingan na kasama ng mga masama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. Bagamat hindi siya gumawa ng pangdadahas o wala bang anumang karayaan sa kanyang bibig. Sa talatang 10. Gayunmay, pinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Inilagay siya sa pagdaramdam, pagkat iyong gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan. Nakikita niya ang kanyang lahi, pahahabain niya ang kanyang mga kaarawan, at ang nakalulugod na Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. Sa talatang 11. Siya ay nakakakita ng pagdaramdam ng kanyang kaluluwa at masisiyahan. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman ay aariing ganap ang aking matuwid na lingkod ang marami at dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan. Nakakatakdang ng masaktan ang Kristo. Atawin, bugbugin, hanggang sa namatay, ayon sa kalooban ng Ama. Kaya malinaw ang banggit. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Inilagay niya siya sa pagdaramdam. Pagka iyong gagawin ang kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan. Sa araw ng lahat ng mga nagsibitawang relihiyon ngayon, kasama na si Suryaning, mga saksi ni Jehovah, at ng isang tunay na iglesia, ngunit nailigaw ng isang sugong bulag dahil sa pangungupya at pag-aaral sa Pacific School of Religion, na di umano noong nasa lupa pa lang ang Jesus, nataglay na nito ang pagiging Kristo. Kaya ito po ang dapat nating pag-aralan, suriin. Kayong mga nakakapakinig nito, tatanungin namin kayo, kailan
nga ba naging Kristo itong si Jesus? Noong bang ipinanganak ni Maria, si Jesus ay isang nangganap na Kristo? Pansamantala, kapatid. Yan tanong na yan ang iiwan muna natin sa kanila. Sa nakakapakinig ng pahayag na ito, titiyakin natin isang hidwang pananampalataya na ang Jesus noong nasa lupa pa lang ay taglay na ang titulong Kristo. Hidwang pananampalataya yan. Ngayon, ay balikan natin ang paksa. Sa pamamagitan ng Biblia, ang Kristo ay ipinanukala na sa simula pa lang ng Ama, bago nilikha ang lahat ng bagay, at ang paraan upang maisakatuparan ang panukala ay sa pamamagitan ng panganganak ng isang dalaga. At ipinanganak nga si Jesus. Ito ay namatay na inihandog ang sarili, umakyat, umupo sa kanang luklukan ng Ama. Kapatid, ngayong nasa langit na ang Kristo, mayroon bang itinalagang luklukan para sa Panginoong Kristo? Mayroon. At ayon sa Hebreo 1, talatang 3, na binasa natin kanina, nasa kanan po ng luklukan ng Ama, ayon po sa mga pagpapatunay ni Apostol Pablo. Bumaba na ba muli ang Kristo mula sa langit? Ngunit bago mo sagutin yan, kapatid, yan ang ating ipaglilingkod sa ating mga tagapakinig. Kailan naman itinuturo ng Biblia ang unang pagparito ng Kristo mula sa langit na taglay ang kaluwalhatiang kaloob ng ating Diyos? Babasahin ko po ang pahayag sa Mateo 24, talatang 29 hanggang 30. Ito po. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasamang alapap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ayon sa binasa mo, kapatid, anong panahon at palatandaan paririto ang Kristo mula sa langit? Malinaw, kapatid. Pagkatapos daw po ng kapigatian sa mga araw na yaon, darating ang Kristo, sapagkat ang banggit ay at datapwat pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na yaon. Ano daw ang susunod na mangyayari pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na yaon? Uulitin ko po para mapansin ng mga sumusubaybay sa atin. Karakarakang pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. Pagkatapos ng kapigatian, may mga palatandaang nakita sa langit. Ano pa ang nangyari karakarakang pagkatapos ng kapigatian? Dito po sa talatang 30, babasahin ko po ulit. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. Nangangahulugan nga pong darating ang Kristo sa pagkatapos ng kapigatian na magaganap. Anong uring kapigatian itong magaganap sa mga araw na yaon? Ang Kristo po ang sasagot sa kanyang pahayag sa Mateo 24, talatang 21. At ganito po ang nasusulat. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapigatian, na ang gayoy di pa
nangyayari buot sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon. At hindi na mangyayari kailanman. Isang uri ng malaking kapigatian. Paulit-ulit ba na kapigatian ito, kapatid? Ayon sa talata, kapatid, isang malaking kapigatian na hindi pa nangyayari. At kung mangyari man, ay hindi na mangyayari kailanman. In short, kapatid, minsanan lang to, minsanang kapigatian. Ay sino-sino naman magdadanas nito, minsanang kapighatian na ito. Atin pong alamin, dito rin po sa kapitulong ito ng Mateo, sa talatang 9 at 12. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian. Ang Panginoong Yesus ang nagsasalita. Ang sabi, ibibigay kayo sa kapighatian. Tuloy mo ba ka, kapatid? At kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. May kausap ang Kristo. Ibibigay kayo sa kapighatian at papatayin at kapupuotan ng lahat ng mga bansa. Bakit? Dahil sa pangalan ng Kristo. Sino ba ang nagtataglay ng pangalan ng Kristo upang malaman natin sino itong kausap ng Kristo? Walang duda, kapatid, yung pong katawan ni Kristo na tinatawag sa kanyang pangalan o ang iglesia na tinatawag ayon sa kanyang pangalan. At sa ibang mga talata, iyong nabautismuhan sa pangalan ni Kristo ang mga nagtataglay ng pangalan ng Kristo. Ang iglesia na tinatawag sa pangalan ni Kristo, ayon dito sa talata, ang magdaranas ng malaking kapighatian. Bukod sa magagalit ang maraming bansa dito, sa katawan na tinatawag sa pangalan ni Kristo, at pagpapatayin, sila ang tinutukoy na kayo'y papatayin dahil sa ating pangalan. Ano po ang resulta ng malaki at minsanang kapighatian ito na nakatakdang magaganap pa lamang? Itutuloy ko lang po ang pagbasa sa talatang 10. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakapuotan ang isa't isa at magsisibangon ang maraming bulang propeta at kanilang ililigaw ang marami at dahil sa pagsagana ng katamparasanan ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Sa malaki at minsanang kapighatian ito, para natin ang iglesia na tinatawag sa pangalan ng Kristo, marami ang magkakanuluhan o isusumbong sa mga autoridad kung ang isang tao ay kaanib sa iglesia. Nataglay ang pangalan ng Kristo. At pagkatapos ng kapighatian ito na nakatakdang mangyayari, ayon sa binasa natin kanina, ano ang susunod na mangyayari? Ayon po sa Mateo 24, 29 hanggang 30, pagkatapos ng kapigatian, saka darating ang Kristo, nangangahulugang makikita sa langit. Kapatid, lilinawin lang natin, wala tayong binabanggit partikular na pangalan ng relihiyon o sekta. Ang sinasabi natin sa matinding kapighatian na minsanan mangyayari, ang unang makakaranas nito ay ang iglesia na tinatawag sa pangalan ng Kristo o yung nabautismuhan na tatangi sa pangalan ng Kristo, hindi sa paraang tinatawag na Trinitarian. Opo, wala kayong direktang tinutukoy, ngunit
Alam natin sino po ang mga ito na pawang magdaranas ng pinsanan at malaking kapighatian. Ngayon kapatid, sa pagparito ng Kristo, saan dako nga ba malinaw na tinitiyak ng Biblia, bababa ang Panginoon sa kanyang unang pagparito sa lupa mula sa langit? Atin pong alamin kung saan nga ba bababa ang Kristo sa kanyang unang pagparito mula sa langit. Sinasabi natin unang pagparito mula sa langit dahil hindi natin ibinibilang na unang pagparito mula sa langit ang pagsilang kay Jesus. Tama kapatid. Ulitin natin ang tanong. Saan nga ba bababa ang Kristo sa kanyang unang pagparito mula sa langit? Basahin natin ang hula sa Isaias 59, talatang 19 hanggang 20. Ganito po ang ating mababasa. Sa gayoy katatakutan nila ang pangalan ng Panginoon mula sa kalunuran at ang kanyang kaluwalhatian ay mula sa sikatan ng araw. Sapagkat siya'y darating na parang bukso ng tubig na pinayaon ng hinga ng Panginoon. Mula sa sikatan ng araw, napakalinaw. Kitang-kita ang direksyon. Makikita ang pagmumula ng kaluwalhatian sapagkat ang banggit ay ano? Siya'y darating na parang bukso ng tubig na pinayaon ng Panginoon. Nangangahulugan sa kanyang pagdating, ang kaluwalhatian ay mula sa Diyos. Makakayag simula sa sikatan ng araw. Ay sino ba yung darating na yan? Tuloy natin ang basa sa talatang 20. At isang manunubos ay paroroon sa Sion at sa kanila na nangaghihiwalay sa akob ng pagsalangsang, sabi ng Panginoon. Napakalinaw. Isang manunubos ang darating sa bundok ng Sion na nasa sikatan ng araw. Sinasampalatayanan natin na ang Panginoong Hesus Kristo ang nagtubos sa ating mga kasalanan. Kung ganon, siya ang tinutukoy na manunubos na paroroon sa Sion na nasa sikatan ng araw o sa bansang Pilipinas. Ang ibig sabihin pala kapatid, ang Panginoong Kristo sa kanyang pagparito ay bababa siya sa bundok ng Sion na nasa sikatan ng araw. At ito ay tumutukoy sa bansang Pilipinas. Yan nga po ang pinatunayan sa binasa natin sa aklat ni Propeta Isaias. Paroroon sa Sion na nasa sikatan ng araw. Ngayon, ano nga ba ang magaganap sa panahon ng pagparito ng Panginoon? Sa Apokalipsis po, 19, ang talata po ay 11 hanggang 21, ipinakita po kay Juan ang magaganap. Narito po. At nakita kong bukas ang langit. At narito, ang isang kabayong maputi, at siyang nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katwiran, siya'y humahatol at nakikipagbaka. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy, at ang kanyang ulo ay maraming diadema, at siya'y may isang pangalang nakasulat na sinuman ay di nakakaalam kundi siya rin. At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos. Sa talatang binasa mo na yan, kapatid, sino ba ang tinutukoy dyan? Walang duda, ito po ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo. Ayon din sa nakita ni Juan, ang Kristo sa tagpong yan ay nakapanggaling na ba sa lupa? O naipako na ba siya sa krus? Malinaw po ang paglalarawan ni Juan. Ayon po sa kanyang nakita, nakapanggaling na po ang ating Panginoong Hesukristo sa lupa sa tagpong yan at natapos na niya ang kanyang ministeryo dito.
sapagkat ang banggit po ay at siya'y nararamta ng damit na winisikan ng dugo. Kung ganon, ito ay tagpo sa unang pagparito ng Kristo mula sa langit. Kaya anong gagawin ng Kristo sa kanyang pagparito? Babalikan ko po ang binasa ko kanina kapatid sa Apokalipsis 9, talata ay 11. 19:11. No? Apokalipsis 9, talatang 11. At nakita kong bukas ang langit, at narito, ang isang kabayang maputi, at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katwiran siya'y humahatol at nakikipagbaka. Yan, hindi natin pwede baguhin nakasulat. At dapat nating sampalatayanan na sa pagparito ng Kristo mula sa langit, ang kanyang gagawin ay makikipagbaka. Ay sino naman ang kasama ng Kristo sa kanyang pagparito? Mula sa langit upang makipagbaka. Itutuloy ko lang po ang pagbasa kapatid sa talatang 14. Ganito po ang ating mababasa. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti. At nangaramtaman na mahalagang linong maputi at dalisay, kasama po pala ang mga anghel sa pagparito ng Kristo upang makipagbaka. Tama. Kasamang makikipagbaka ng Kristo ang mga anghel. Sumusunod sa Kanya. Yan ang nakita ni Juan, tagpo sa langit. Dahil nakita, sabi niya, bukas ang langit at nangunguna si Kristo. Kasunod ang mga anghel papunta sa lupa upang makipagbaka. Ngayon, ano naman ang nakita ni Juan? Tagpo sa lupa. Babasahin ko po sa Apokalipsis 19, talatang 19. Ito naman po ang tagpo sa lupa na nakita ni Juan. At nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nagkakatipon upang makipagbaka laban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kanyang hukbo. Nakita po ni Juan na may nagkakatipon upang makipaglaban sa Panginoong Kristo Jesus at sa kanyang mga anghel. Ba, matinding labanan pala ito, kapatid. Sa hukbo ng Kristo at sa hukbo ng hayop. Ano ngayon ang naging resulta sa paglalabanan ito? Tuloy mo basa, kapatid. Tutuloy ko lang po sa talatang 20. At sinunggaban ang hayop, at kasama niya ang bulaang propeta na gumagawa ng mga tanda sa harapan nito, na siyang ipinandaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. At ang mga iba ay pinatay sa tapak na lumalabas sa bibig niyong nakasakay sa kabayo, at ang lahat ng mga ibon ay nangabusog ng mga laman nila. Ang resulta, nangatalo ang hukbo ng hayop laban sa hukbo na pinangungunahan ng Kristo. Dahil ang tampong ito ay si Satanas ay itinapon na ng pamalagian sa lupa. E ano naman ang gagawin kay Satanas? Sa Apokalipsis 20, talatang 1 at 3, ito po ang mamabasa. At nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking talikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos na 1,000 taon. At siya'y ibinulit sa kadaliman at sinarhan. At tinatakan niya ito sa ibabaw niya upang huwag mandaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos ito ay kailangan siyang pakulang konting panahon. Ang gagawin pala,
igagapos si Satanas at ibubulid sa balong walang hanggang kalaliman sa loob ng 1,000 taon. Kaya ano naman ang gagawin dito sa mga hinirang na mga aabotang buhay sa unang pagparito ng Kristo? Basahin po natin sa aklat ni Propeta Isaias, 61, talatang 3 hanggang 9. Upang iukol sila na nagsisitangi sa Siyon, upang bigyan sila ng putong na bulaklak na kahalili ng mga abo, ng langis ng kagalakan, na kahalili ng pagtangis, ng damit ng kapurihan, na kahalili ng kabigatan ng loob, upang sila'y matawag ng mga punong kahoy ng katwiran, na pananim ng Panginoon upang siya ay luwalhati. Kitang-kita kung sino ang tinutukoy sa talatang yan. Mga nagsisitangis sa Siyon. O ito na nga ang bundok ng Siyon na bababaan ng Kristo sa kanyang unang pagparito. Ituloy mo ang basa, kapatid. Sa talatang 4, ito po. At sila'y magtatayo ng mga dating sira. Magtatayo ng dating sira. Ano pa ang gagawin ng mga aabutang buhay o dadatnang buhay? Sila'y magbabangon ng mga dating giba at kanilang huhusayin ang mga sirang bayan, ang mga nagiba sa maraming salit-saling lahi. Kaya saan naman ba magtatayo ng dating sira at magbabangon ng mga nagiba sa maraming salit-saling lahi? Itutuloy ko lang po ang basa sa talatang 5. Ito po. At ang mga taga-ibang lupa ay magsistayo at magpapastol ng iyong mga kawan. At ang mga taga-ibang lupa ay magiging iyong mga mag-aararo at mang-uubasan. Ngunit kayo'y tatawaging mga saserdote ng Panginoon. Tatawagin kayo ng mga tao na mga tagapangasiwa ng Diyos. Kayo'y magsisikay ng kayamanan ng mga bansa at sa kanilang kaluwalhatian ay mga pupuri kayo. Kalili ng inyong kahihiyan ay magtatamo kayo ng ibayong karangalan at kalili ng pagkalito ay magagalak sila sa kanilang bahagi. Kaya't ang kanilang lupain ay mag-aari sila ng ibayong kasaganaan. Walang hanggan kagalakan ang mapapasa kanila. Sapagkat ako ang Panginoon ay umiibig ng kahatulan, aking ipinagtatanim ang pagnanakaw, 10 ng kasamaan, at aking ibibigay sa kanila ang kanilang kagantihan sa katotohanan. At ako'y makikipagtipan sa kanila ng walang hanggan. Sige. At ang kanilang lahi makikilala sa gitna ng mga bansa at ang kanilang lahi sa gitna ng mga bayan. Lahat ng mga kakakita sa kanila ay mga kakakilala sa kanila na sila ang lahi na pinagpala ng Panginoon. Sa madaling salita, itatayo ang kaharian ng Kristo. Saan? Sa bansang Israel. Kaya nga, malinaw ang banggit. Itatayo ang dating giba, ang mga nagiba sa maraming salit-saling lahi. Kaya ano ang kahulugan ng patutong ito ng Biblia? Basahin po natin sa Mikas 4, talatang 1 hanggang 7. Ganito po ang nasusulat. Ngunit sa mga huling araw ay mangyayari na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at matataas sa mga burol at mga tao'y paroroon sa kanya. Nangyari na ba yan, kapatid? Hindi pa po nangyari. Dahil ang tagpo, direktang sinabi sa mga huling araw ay mangyayari. Kaya, hindi pa po nangyayari. Tuloy mong basa, kapatid. Sa talatang 2. Okay?
At maraming bansa'y magsisiparot, magsasabi, magsiparito kayo, at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon, at sa bahay ng Diyos ni Jacob. At siya'y magtuturo sa atin ng kanyang mga daan, at tayo'y magsisilakad sa kanyang mga landas, sapagkat sa Sion ay lalabas ang kautusan, at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. At siya'y hahatol sa gitna ng maraming bayan, at sasaway sa mga matibay na bansa sa malayo, at kanilang papandayin ang kanilang mga tabak upang maging sudsod, at ang kanilang mga sibat upang maging karit, sapagkat ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa, ni mag-aaral pa man ng pakikipagdigma. Sa loob ng 1,000 taon, walang mandaraya. Wala si Satanas. Palibasa, nakakulong. Ano ang sabi? Kanilang papandayin ang kanilang mga tabak upang maging sudsod, at ang kanilang mga sibat upang maging karet. At ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa, ni mag-aaral pa man ng pakikipagdigma. Wala nang digmaan habang nakakulong si Satanas, habang itinatayo ng mga tao na hinirang ng Diyos na inabutang buhay ng Kristo sa bundok ng Sion. Kapayapaan sa madaling sabi. Tuloy mo ba sa kapatid? Tuloy. Kundi sila'y uupo bawat isa sa ilalim ng kanilang punong ubas at sa ilalim ng kanyang punong igos, at walang tatakot sa kanila, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon ng mga hukbo. Sapagkat ang lahat ng bayan ay magsisilakad bawat isa sa pangalan ng kani-kanyang Diyos, at tayo'y magsisilakad sa pangalan ng Panginoon nating Diyos magpakailanman. Sa araw na iyon, sabi ng Panginoon, aking pipisalin siya na napipilay, at aking titipunin siya na natapon, at siya na aking pinagdalamhati. At aking gagawin ang pilay na isang nalabi, at ang natapon sa malayo na isang matibay na bansa, at ang Panginoon na maghahari sa kanila sa bundok ng Sion mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Napakalinaw ng mga binasa mo, kapatid. Wala nang digmaan pa. Ang mga kasangkapang pandigma tulad ng sibat ay hindi na gagamitin pa para sa digmaan. Ni wala nang pag-aaral pa para sa digmaan. Bilang pagtatapos sa awa at tulong ng Ama, sa gabay ng Espiritu ng Katotohanan, nahayag sa atin na ang Hesus na ipinanganak ni Maria ay siyang kinatuparan upang maging Kristo at umupo sa kanang luklukan ng Ama, pagkatapos mamatay sa lupa. Sa simula pa lang, bago malikha ang sanglibutan, nahayag sa atin ang Diyos ay may panukala na may isang tao na uupo sa kanyang kanan upang sambahin ng mga anghel. Walang katotohanan yung pinauso ni Soriano at ng iba pa na di umano si Kristo ay umiiral na bagong palikhain ng sanlibutan. Hindi nila magpapatunayan na dati pang may nakaupo sa kanang luklukan ng Ama bago pa sila isinilang ni Maria ang Hesus. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik ang Kristo mula sa langit. At ayon sa mga ipinakita sa atin ni Juan sa Apokalipsis, ang pagdating ng Kristo ay makikipagbaka sa hayop at sa bulahang propeta.
na mahayag sa mga huling araw na ito. At may aabutang buhay. Ang mga buhay na ito ay maglalakbay papuntang Israel. Anong layunin? Upang itayo at matupad ang panukala ng Ama na itayo ang karya ng Kristo. Mga kapatid at mahal namin sa buhay, naanyayahan po namin kayo na muling makinig at mag-aral. Magsiyasat sa mga katotohanan na aming ipahayag sa tulong ng Ama at ng Panginoong Kristo. Maglalabas pa po kami ng iba't ibang paksa. Abangan lamang ninyo. Maraming salamat po. Yes.